Ikaw si Michael Cataroha? Paano natin ito patatayuin para itaas yung kanang kamay? Bago mo ibalik ulit. Pwedeng wala munang posa siguro habang naghihiring tayo. Pakitayo, Michael Cataroha, pakitayo, taas ang kanang kamay at sumunod sa panunumpa para magsabi ka ng pawang katotohanan. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagpupulong na ito? Opo, sir. Kaya hindi na nakabalik. Bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatayo iba? Makaramat nga po, binuhay po nila ako eh. Malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umiit po ako na kasi sa kalak mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Umiit po ako na malaking kasi sa kalak mo ng Bucor. Chief of Police Moratillo, kayo po ang nakahuli kay Michael at di umano nung hinuli nyo sa Barangay San Isidro, Angono Rizal, at isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023 at sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naganap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga nakalagay sa braso na tatak ng Bucor. Totoo ba yun, Chip? Pwede mong bigyan kami ng konting narrative tungkol doon na paano nyo nahuli at ano yung sinabi niya? Mike? Magandang umaga po. Noong August 17 po, bandang alas 3:30 ng hapon, nakatanggap po kami ng tawag na itong si Michael Angelo Cataroha ay spotted sa Barangay San Isidro. Specifically po doon sa Villa Angela, Sitio Manggahan. So dahil po sa may koordinasyon na din po sa amin ng Bucor late ng August 5 to 2023 at kilala naman po namin si Michael Cataroha dahil minsan po naserban po ng warrant na po siya ng aming himpilan sa Gumaca, Quezon. So kaya pina-verify ko po sa mga tao ko kung siya po talaga yon. Kaya nagbuo ako ng 2 team at dahil may guide po kami, sir, pinarasap ko po yung kinaroroon ni Michael Cataroha. At doon nga po siya, naabutan po ng ating operatiba na habang kumakain siya doon sa bahay na aming pinasok po. So, bahay po ninyo yun? Bahay po ninyo yun? Bahay po ata ng pinsanin niya, Pinsan sir. niya. So, nung dinala nyo sa himpilan ng kwerpo ng kapulisan, ang binigay niyang salaysay ay siya ay tumakas July 17, yung gaya nung sinabi ko, kinopya lang yung mga tatak. Tama po ba yun? Tama po, base po sa kanyang salaysay, yun po ang sinabi sa amin. Tapos, tinurn over nyo siya sa Regional Police Office o kina General Armamento? Yes, sir. Nagkaroon po ng press briefing bandang hating gabi po. Minimaintain niya yung kanyang salaysay na siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagkopya ng rubber stamp gamit ang isang ballpen. Tama po, sir. Hanggang dinala nyo sa Regional Police Office, ganun pa rin ang kanyang versyon. Nung dinala po namin siya during inquest proceeding po sa provincial prosecutor. Inquest ito kasi may bagong kaso, evasion of sentence. Yes, sir. Nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime ko kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Ilang araw yon pagkatapos ng unang salaysay? The day before po. Kinabukasan po. The day after po. Ayun. So sinabi niya, sumabit na siya. Yes, sir. Nung bang siya nakapiit doon saan yun? Sa regional? Sa Angono Police Station. Sa Angono. Meron ba siya mga nakausap? Meron pumuntang abogado? Meron pumuntang kaibigan? Merong may posibilidad na nag-coach sa kanya? Noong una po namin siya nahuli, wala po. Hindi naman po siya nakausap ng magulang niya. Kinabukasan na po siya nakausap ng magulang niyang babae. So kinabukasan siya nakausap, yung kausap niya yung magulang niya, may kasamang ibang tao yung magulang niya, abogado o iba? Wala naman po, nag-iisa lang po. So nung araw na yon, nag-iba na rin yung version niya.
Nung kinabukasan po, during inquest proceeding lang po. Doon nga nakausap din ang magulang. Opo. Nag-iba na yung kwento niya. So, hindi na siya sumabit na sa ilalim ng truck. Opo, sumabit na po daw May siya sa kopya ilalim. kayo nung unang salaysay niya? Actually po, hindi naman po namin siya kinuha ng salaysay dahil wala naman siya abogado. Bali, in-interview lang po namin siya at kusang loob namin niya sinabi, ikinuwento yung kung paano siya nakatakas. At yung sinasabi mo ngayon, Chief of Police will form parts of the records of this case. Lahat nung sinabi mo. Yes, sir. Gaya nung, ulitin ko, sinabi niya na siya ay nakatakas gamit ang ballpen para kopyahin ang rubber stamp noong July Opo. 7. Opo, sir. Naglakad sa EDSA? Yung ba yun? Naglakad Yes, sa EDSA? sir. At tinanong din po namin kung paano siya nakarating sa Anguno. Ang sabi niya, binagtas niya ang EDSA hanggang Kainta, tapos nagpasabit-sabit siya sa jeep hanggang makarating sa Anguno po. Salamat. Bahagi ng records ng proceedings ng committee ito ang inyong sinabi ngayon, Police Major Moratillo. Maraming salamat po. Tatanungin ko ngayon si General Katapang. General Katapang, kailan nyo huling nabalitaan unang nabalitaan na nahuli na si Michael Cataroha at paano po ito sinurrender sa inyo ng ating kapulisan? Ang alam po namin, August 15 ata, o nung nag-turn over dito sa amin, of course, nag-request ako ng kung pwede ma-turn over, but sabi nila, there are certain procedures na kailangan gagawin. Pinabayaan ko naman po. And then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Cataroha. So, General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas uli ito. Pagpunta sa piskal, pagpunta sa juzgado, tama ba yun? Hindi po ako abogado, can I ask my DDG for Administration, Attorney Al, to answer it? Because, Your Honor, or Mr. Chair, siya rin po ang chief ng Board of Inquiry regarding that pagtakas ni Lalabas Cataroha. uli siya. Magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero ire-request po namin through the prosecutor na kung pwede Zoom na lang po. Through Zoom. Meron naman po kaming korte dito sa loob ng Bilibid. Salamat. General, yung Board of Inquiry nyo kung paano tumakas siya, kailan lalabas yung report? Your Honor, unang-una po, ang pinagbasihan po namin, kaya po nasabi ng Bureau of Correction na July 14, ay nag-conduct... Ang tanong ko po, kailan lalabas yung report nyo? Siguro po, humihingi po kami ng mga 2 linggo po. Kasi po, lahat po ng involved na mga, pwedeng involved na mga gwardya, pati po kung paano po nangyari ang nakalabas siya, ay masusi po namin iimbestigahan. Nasimulan ko na po mag-conduct ng tactical interview po kay Mr. Cataroha. At isa sa lalim po siya talaga sa masusing investigasyon ng Board of Inquiry mismo. Siguro pagkatapos ng itong investigasyon nito. Salamat. The committee would also expect to have a copy of your comprehensive report. Tatanungin kita. Salamat General Pereira. Salamat General Katapang. Michael Cataroha. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po ng umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo pagpasok, paglabas. Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ba? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ano? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Wala po wala kasi wala po wala lang orasan nun eh. Walang relo. Opo, wala po. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain mo ko kay ilalim ng truck. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Opo. Pinag-aralan mo na, nakasya ka dun sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula dun sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate? Hindi ko alam siya eh. Paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami na po sasakyan eh. Marami na traffic na, marami ka Opo. naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo maraming sasakyan? Bumaba po ako sa C6. Bumaba sa C6 po. C6. Opo. Paano mo nalaman C6 na yun? Doon po kami lumadaan eh. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA.
Malayo ang EDSA sa C6. Oo po ba eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. May kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, Doon po ako naglakad, pauwi po ako ng Polo. sumakay ka. Naglakad ka, pauwing Antipolo. Opo. Binaybayb mo yung Laguna Tibay. Opo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung una kasi doon po lumayo yung kalaki. Hindi ko maipakiulit? Doon po kasi lumayo yung kalaki. Doon dumaan yung truck. Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakaubad na po. Nakahubad ka, nakashorts ka na lang. Opo. Tuloy ka na sa Angono. Kahit na Polo po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang Angono, hindi na? Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Ka-Otyo po. Sa? Otyo Painaan. Ba't may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang. Nakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Kakaibigan po. May kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yasme po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung mag-anak mo, barkada mo? Kaibigan lang po. Meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Sobrang bulyon po. Ha? Sobrang bulyon po. Wala akong lalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, Opo. naburyong ka. Opo. Doon ba habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Ay, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim? Wala po ako nakita eh. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala. Naikot yung propeller? Opo. Naikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo po. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Hindi ko na po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiya po. Paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chassis po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa Committee Secretary, tingnan mo yung record ng Pag-asa ko ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng Bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Nakalabas ako ko ng Bilibid. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Anak niya oras po. Puno na kagad ng basura. Opo. So, bago ka sumakay, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So, pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi ako yung kalat ng basura eh. Pakiulit. Lumabas po ako ng briyana namin. Na ko yung kalat ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura. Opo. So, ibig sabihin, puno na ng basura. Opo. Matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, marami po silang kalaki. Wala nang? Marami po yung umukuha nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yon na merong higaan, Lahat malalim? naman po may ganun eh. Ha? Lahat naman po Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, Opo. ganun katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo.
Mga ilan na? Yung unang po masabi sir, wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung unang sir balita ko patay na daw po Patay na? Hindi mo na po pinapatay. Pag nakalabas, papatay na. Opo. Kaya hindi na nakabalik. Eh bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Makalamat nga po, binuhay po nila ako Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng ng Angono Police, lahat. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po Kaya umiit po ako ng pasensya sa kalap mo ng Bucor Humihingi ng? Umiit po ako ng malaking pasensya sa kalap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya kung sakali po makakount niyo po pasensya na po kayo. Kung sakaling Kung sakali po makakount po nila mababaw po. Kung patatawarin, may bago kang kaso, yung evasion of sentence, maghihiring, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir, Ganon din daw yung ginawa nila? Sasakay sa ilalim ng truck? hindi ko po alam sir Ay hindi, nakipag-istoryahan ka. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Umadyal po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon. Wala na po. Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? 1 linggo po. 1 linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck alas 9. Opo. So, pinag-aralan mo araw-araw. Walang, di ba meron doon mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, merong barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi po kasi marami po nakatapo ng basura Marami nakatapon na basura na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo. So, sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating Kaya po, kumukulo po ako ng mga oras na yun. Kumukulo po ako sa pagbuhat mo ng basura. Tumutulong ka magkarga ng basura. Yung dump truck, bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So, paghagis mo ng basura sa likod, siguro, habang naandar, Meron po lumaan na L300. may dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo, Nila po ako kumakok sa ilalim. pumasok ka sa ilalim ng truck. Opo. Ano naman yung L300 na yon? Ayun po yung umuha ko ng pagkain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, marami po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yon? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan. Kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Mga kalating oras po. Kalahating oras. Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Opo. Ay, dumaan na kayo ng expressway, SLEX. Opo. Alam mo rin yung SLEX? Opo. So, hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa. Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung bumaba ka, nung lumundag ka dun sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakaniuran po. Ano? Nilakaniuran po, ako na po namin. Oh, hindi ka pinansin? Hindi po kasi malumi po ano Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante nun? Kampo. Ha? Ilan? Wala po malan yan Driver lang? Opo. Ganun pala, walang pahinante, walang kasama. Wala. Walang helper. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Oo nga po Mababawasan ng privilege dyan.
Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat yan. Yun na nga po eh. Pambihira, dapat nag-isip ka din. General, ano po ang mangyayari ngayon doon sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? I-reviewin po namin yung policies dito, pati kasi may version rin siya na nakikipag balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at dapat siguro wala na mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course tama po kayo na kailangan yung nangongolekta ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makapuga na naman kung baka maingganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni Michael, gagayahin, no? So kung gaano kabilis siya nire-enact namin in 12 seconds 12 seconds nakapasok agad siya doon sa ilalim ng truck. So marami pong babaguhin, pati yung mga gwardiya haba siguro nagkakalat na nagkokolekta ng basura, may bantay na rin po. So Opo. Yung sa bureau po kasi makaka-adjust naman po yan dahil siyempre may disciplinary action dyan. Na ano lang ako si bilanggo, ano hong privilege mawawala sa mga bilanggo niyan? Hindi naman wala pong mawawala. Tuloy po yung dalaw, pero ngayon higpitan ng konti. Dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yon. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman nyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung dalaw naman po tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala, medyo ngayong walang dalaw. General, yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, yung change oil ang tawag natin. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, parte ng rehabilitation din yun, sir. At saka importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila, nakikita nila lumalaki na nakikita rin sila. Malaking bagay yun, sir. Malaking bagay po. Part po yun ng reformation na Senator, wag po kayo mag-alala. As soon as maayos na po namin itong problema na ito, we will inform you. Baka 1 week siguro, bigyan nyo po kaming 1 week para maibalik natin yung normal na bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Ang dami namang walang dalaw dyan. Ay, kung sa mesas na kayo sa buwan, hindi mo malalaw eh. Paano yan? Dinamay mo na lang ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, Maalala mo sila, sir. Wala mo ba nila sa akin? Hindi. Bihira yung mga katwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Kailangan mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Galit po sila sa akin yan. Ha? Galit po sila lahat sa akin eh. Galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5'8" po. Muna. Hindi, Sputnik din yata yun eh. Opo. At palagi ko, sir, dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa'yo, Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilang taong ka na ba dito? 1 pa lang po, sir. Ilan? 1 pa lang po. Kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinoproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan.
Tsaka sino ba yung, sir, nga, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya? Di ba, harboring na fugitive criminal yon. Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, nung dumating po kami doon sa lugar, nag-iisa lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon. Ano po? Meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano sir, doon sa, ilang bahay. oras pa lang siya ron nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So pinapasok siya. Siguro, sir, kumakain siya ng... Dapat siguro maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pa maraisan. Kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos nun? Wala po, sir. Hindi naman po ako nagtago sa pinsan ko, sir, eh. Makakasama po sana ako. Kukulang po kasi ako ng mga oras na yun, eh. Magpapasama ka? Saan? Opo. Doon po sa pinsan ko, eh. Mapasama ka saan? Sa nanay ko po. Wala po sumuot mo kaya nakakul po. Ah, magsusuko ka na? Opo. Ah. Eh, hakot wala po kami ng... Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa iyo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Intindihan mo? Opo, sir. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamuy tayo, pare. Tandaan mo yun, Kosa, ha? Opo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba, naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi ko po alam, sir, eh. Ilang buwan ka na dito? Wala ka bang nadidinig sa mga pader? Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir, eh. Hindi ka naniniwala Naniniwala naman po, sir. Kasi, na may pinalalabas? kasi mahiwaga po yung binibig, eh. Mahiwaga. Opo, eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, oh. O sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa iyo. Opo, sir. Naintindihan mo? Salamat po, Ginoong Pangulo.